Ang infrastruktura ng isang modernong lungsod ay dapat hindi lamang gumagana, dapat din itong ligtas, organisado, at angkop sa patuloy na pag-unlad ng komunidad. Mula sa CM Recto Street, sa San Pedro Street, at ngayon sa Ramon Magsaysay Avenue, unti-unti nagbabago ang skyline ng downtown Davao. Ang mga kable na dating nakikita natin sa itaas ay unti-unting inililipat sa ilalim ng lupa. At habang nababawasan ang mga poste at wire sa pangunahing mga lansangan, mas lumilitaw ang mismong arkitektura, negosyo, kasaysayan at buhay ng lungsod. Sa pagdaan natin sa mga pangunahing lansangan sa Davao City, mapapansin ang isang malaking pagbabago na unti-unting nagbibigay ng bagong mukha sa lungsod. Dati, karaniwan ang makikita sa ibabaw ng mga kalsada ang magkakapatong at magkakabuhol ng mga kable ng kuryente, telecommunication lines, internet cables at iba pang utility wires. Tinatawag ng marami ang ganitong tanawin na spaghetti wires. Bukod sa hindi magandang tingnan, maaari rin itong maging dagdag panganib sa publiko lalo na kapag may malakas na ulan, hangin o iba pang mga insidente na maaaring makaapekto sa mga poste at overhead lines. Dahil dito, isinulong ng Davao City Government ang Underground Cabling Project, isang programa na naglalayong ilipat sa ilalim ng lupa ang mga electrical at telecommunication lines sa mga piling pangunahing lansangan ng lungsod. Ang proyekto ay ipinatutupad kasama ang Davao Light Power Company at iba't ibang telecommunications and utility companies. Nakapaloob din ito sa mga ordinansa ng lungsod na nag-uutos sa conversion ng overhead wires patungo sa underground system. At kung titingnan natin ang naging development nito, makikita natin na hindi ito simpleng proyekto na pagtatanggal ng mga kable. Ito ay isang pangmatagalang pagbabago sa infrastruktura ng Davao City. Isa sa mga unang pangunahing bahagi ng proyekto ay ang CM Recto Street na dating tinatawag na Claveria. Ang underground cabling network dito ay nagsimula noong 2018 at nakompleto noong 2021. Sakop nito ang bahagi ng CM Recto mula San Pedro Street hanggang Ramon Magsaysay Avenue. Sa pagkumpleto ng proyekto, tinanggal ang mga overhead power lines, distribution transformers at 64 na Davao light poles sa naturang bahagi ng kalsada. Na-energize rin ang underground system at nakakonekta na ang mga customers sa bagong distribution network. Kapag naglalakad tayo ngayon sa bahaging ito ng CM Recto, mas bukas ang tanawin sa itaas. Wala na ang dating makapal na kumpol ng mga kable na tumatawid sa kalangitan. At dito natin makikita ang isa sa pinakamahalagang layunin ng underground cabling project. Hindi lamang ito pinapaganda ang itsura ng isang kalsada. Ina-upgrade din nito ang paraan ng paghahatid ng kuryente at telecommunication services. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang lahat ng posibilidad ng power interruption. Pero ayon sa mga project implementers, ang underground system ay makakatulong sa pagpapalakas ng reliability at resiliency ng distribution network at maaaring makabawas sa ilang panganib na karaniwang kaugnay ng overhead lines.
Mula CM Recto, isa pang mahalagang bahagi ng pagbabago ang makikita sa San Pedro Street. Ang San Pedro Street ay isa sa mga makasaysayang lansangan ng Davao City. Dito makikita ang City Hall area at iba pang mahalagang establishmento at institusyon. Ang underground cabling project sa San Pedro Street ay may habang humigit kumulang na 600 metro mula City Hall area hanggang Quirino Avenue. Nagsimula ang proyekto noong Marso 2021 at natapos ang pangunahing underground cabling work noong Pebrero 19, 2023. Noong Marso 2, 2023, isinagawa ang ceremonial switch on upang opisyal na ilipat sa operasyon ang underground cabling system sa lugar. Kasama sa isinagawang trabaho ang pagtanggal ng mga overhead wires at mga poste. Humigit kumulang sa 50 poles ang inalis sa San Pedro Street. Kung ikukumpara sa dating itsura ng lugar, kapansin-pansin ang pagbabago. Mas malinis tingnan ang kalsada, mas bukas ang view ng mga gusali, at mas malinaw ang karakter ng mismong street corridor. Pero higit sa aesthetics, ang mas malaking kwento ay tungkol sa kaligtasan at modernisasyon. Kapag ang mga utility lines ay nasa ilalim ng lupa, nababawasan ng exposure ng mga ito sa mga elementong maaring makapinsala sa overhead infrastructure. Kasabay nito, nagiging mas organisado rin ang utility network sa isang urban environment na patuloy na lumalaki. At ngayon, isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kasalukuyang development ay ang Ramon Magsaysay Avenue o mas kilala ng marami bilang bahagi ng Uyangguren o Chinatown area. Dito mas makikita kung gaano kalaki ang hamon ng underground cabling. Hindi ito simpleng kalsada lamang. Isa itong busy commercial area na may mga tindahan, establishmento, pedestrian, sasakyan at iba't ibang utility connections. Kaya habang isinasagawa ang excavation, trenching, pipe installation, manhole construction at road restoration, kailangang sabay-sabay na makipag-coordinate ang iba't ibang ahensya at mga utility companies. Ang Ramon Magsaysay Avenue Underground Cabling Project ay hinati sa dalawang pangunahing bahagi. Ang unang phase ay mula sa Davao Post Office hanggang Suaso Street at ang ikalawang phase naman ay mula sa B4 area hanggang sa Unity Archway sa junction ng Ramon Magsaysay Avenue at Quezon Boulevard. Noong April 14, 2025, isinagawa ang ceremonial switch-on ng Phase 1 ng Ramon Magsaysay Avenue Underground Cabling Project. At ngayong 2026 naman, sinabi ng Davao Light na nakompleto na rin ang second phase ng underground cabling sa Uyangguren area. Ibig sabihin, isa namang malaking bahagi ng downtown Davao ang unti-unting nawawalan ng mga overhead utility wires o mas kilala sa tawag na spaghetti wires. At kapag natapos ang mga susunod na bahagi, mas marami pang mga pangunahing lansangan ang magkakakita ng mga ganitong pagbabago. Kapag narinig natin ang salitang underground cabling, madali itong isipin bilang simpleng proyekto para tanggalin ang mga spaghetti wires. Pero mas malalim ang layunin nito. Ang Davao City ay may pangmatagalang plano na gawing mas organisado, mas ligtas at mas modernong urban environment ang mga pangunahing bahagi ng lungsod. Kaya kasama sa proyekto ng mga lugar na may malaking economic, historical at cultural significance. Ang mga pangunahing kalsadang ito ay bahagi rin ng downtown area at mga rutang ginagamit sa malalaking aktibidad ng lungsod, kabilang na
ang Kadayawan Events. At bilang panghuli, ang underground cabling project ay tungkol sa isang simpleng ideya. Ang infrastruktura ng isang modernong lungsod ay dapat hindi lamang gumagana, dapat din itong ligtas, organisado, at angkop sa patuloy na pag-unlad ng komunidad. Mula sa CM Recto Street, sa San Pedro Street, at ngayon sa Ramon Magsaysay Avenue, unti-unti nagbabago ang skyline ng downtown Davao. Ang mga kable na dating nakikita natin sa itaas ay unti-unting inililipat sa ilalim ng lupa. At habang nababawasan ang mga poste at wire sa pangunahing mga lansangan, mas lumilitaw ang mismong arkitektura, negosyo, kasaysayan at buhay ng lungsod. Hindi lamang ito tungkol sa isang mas magandang kalsada. Ito ay tungkol sa isang mas organisadong Davao City. Isang lungsod na patuloy na naghahanda para sa mga susunod na taon at marahil barang araw kapag dumaan tayo sa mga lansangan na dati ay puno ng magkakabuhol na wires, maaari nating balikan ang tanong, paano nagbago ang Davao? At ang sagot ay makikita natin hindi lamang sa mga bagong gusali at kalsada, kundi pati sa mga bagay na hindi na natin nakikita sa itaas. Ang mga kable na ngayon ay nasa ilalim na ng ating mga paa.